pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, Nagtago na naman sa landfill, sa estero. Mahilig talaga to si ano, kasabagay yung pagmumukha niya panghukay no, si Torre. Madalas ang palitan sa liderato ni Bongbong Marcos. Pero ito ngayon, ang matindi. Ha? Tila ang papalitan si Matibag, pambihira, kauupo lang. O sige, pag-usapan po natin. Teams ng Philippine National Police o PNP para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma mismo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pero aminado ang hepe, mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Teka muna. Bakit sa PNP nyo pinapahanap si Bato? Ba't nyo ipahanap kay Matibag? Di ba? Total NBI naman eh. 'Di ba? NBI naman ang pumapalit yan. Hindi ko po dinidisrespect ang mga NBI kasi maaayos yan. Talagang for I don't know, for how many years mukhang napakaganda naman ang pamamalakad ng NBI. Ngayon lang talaga parang nagkakaiba. Akalain mo sila yung sumugod sa GSIS. Ang taga-serve ng warrant nila si Trillanes, ang tagahuli. NBI, ba't hindi pulis? Ngayon, ibabalik nyo sa pulis. Hindi, ibigay nyo kay Matibag. Ibigay nyo sa NBI. Hindi kaya ni Matibag, no? Palpak na. Si Torre, kahit ayoko nung ginawa niyang kidnapping, at least, di ba? Kahit illegal di ba? Ito si Matibag wala, kita mo ngayon, pulis na. Mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Di hamak na makatitipid daw ang PNP sa pondong kakailanganin para sa manhunt operations. Bagay na alam naman daw ni De La Rosa na naging PNP chief din noon. Imagine yung paggastos natin, utilize the resources in the conduct of manhunt. Alam mo sir, ito lang masasabi ko kasi sabi ni sir, makakatipid tayo. Kung susuko na lang si Bato dahil gagastusan din yan for manhunt kay Bato. Ako may suggestion sir. Kasi okay yung sinasabi mo makakatipid tayo. Pero thinking ng mahirap na tao yan. Di ba? Yan ang thinking na mahirap na tao. Magtipid. Ang mayaman, yung pinag-uusapan malaking pera. Paano kikita? Anong connection nun? Kasi small time yung iniisip mo sir. Ang hulihin ninyo yung mga magnanakaw ng ghost projects. Ang ninanakaw bilyon. Magkano matitipid mo dyan, barya? Kahit sumuko si Bato, sir, ito sasabihin ko sa inyo with all due respect, kahit sumuko si Bato, kahit makatipid kayo, gutom pa rin ang aabuti ng Pilipino. Pero hulihin ninyo, pursigihin ninyo yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga ghost projects, mastermind. Sigurado ko, haya-hayang buhay ng Pilipino. Una, magmumura ang bilihin. Baka mawala pa nga ang taxes kasi sa sobrang dami ng pera. Babawasan ng tax. Dumami trabaho. In short, wag manipis ang utak, sir. Yung diskarte nyo, mahinang klase. Hindi ko sinasabing mahina siya, pero ang punto po natin dito, maling pag-iisip para makatipid ang gobyerno. In the implementation of warrant of arrest and other police operation to implement that, it involves a lot of resources. Bagamat wala pa namang natatanggap. Alam mo, ako sir suggestion ko sa inyo. Total, sinabi ni Matibag na yung GSIS ay sa kanila pinababantayan. Di ba? Sa kanila pinagwardya yung paintings. Pati yung kandado sa kanila pinatira. Sa kanila pinabantay. Di ba? Dahil busy raw kayo PNP. Total, magaling si Matibag. Magaling yung NBI. Back off na kayo. Kaya na ni Matibag yan. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, parang nasasabi ni Matibag, hindi ko alam kung galing sa kanya o kay Boying, parang minamanmanan na. Pero alam kung nasaan si Bato.
Sabi ko kalokohan 'yun. Nakausap ko sila sila Attorney Torion sabi. Sabi nila alam nila kung asan si Bato. Ako nga hindi ko alam Sabi ko maniwala ka doon kila Matibag. Paano nila malalaman? Hinuhuli nga nila. Kung alam nila, di hinuli nila. Hindi nila alam, kaya nila hinuhuli. Ngayon, iba naman magpapatulong na sa PNP. Wow, mahinang klase talaga, mahina. Na anumang surrender feelers, tiniyak ni Nartates na pwede raw ituloy ni De La Rosa ang lumutang noon na plano nitong pagpapasailalim sa protective custody ng PNP. Seeking protective custody is meaning that is surrender, o di? Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Pinangungunahan ng CID Si Sir Kalokopa, mag-concentrate sa wanted. Mag-concentrate kayo dun sa magnanakaw sa gobyerno. Pang wanted person. Pinangungunahan ng CIDG Directorate for Intelligence ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, maingat ang CIDG sa mga inilalabas na impormasyong patungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure minutes or even now nanonood siya ng anong ito. Okay. And from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yun, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Nakahanda rin daw tumulong sa pag-aresto si MMDA General Manager Nicolas Torre III na dati ring hepe ng PNP. Part pa rin naman ako ng gobyerno Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, Nagtago na naman sa landfill, sa estero. Mahilig talaga to si kasabagay, yung pagmumukha niya panghukay no, si Torre. Mahilig maghukay, naghukay to sa KOJC di ba? Naghukay yan. Naghahanap ng ginto, gustong yumaman. Kung ano-ano hinahanap nito Si Pastor daw tumago sa dingding. Kung ano-anong maligno. Ewan ko kung nahawa na siya, kaya niya nakakamukha yung mga maligno Pero eto, seriously that is an insult to Matibag. Kasi, okay, normal, tutulong yung iba. Ang na-assign manghuli kay Bato doon sa Senado, si Matibag. Pero dahil sablay siya, dahil palpak siya, so kailangan tumulong na PNP. Ngayon, si Torre naman. Yan po ay insulto yan. Kaya, ang sabi-sabi, posible, hindi natin alam kung ito ay totoo, pero yan po ang sabi, ugong-ugong dyan sa loob, baka tatanggalin to si Matibag. Baka magaya ito kay Torre na saglit lang nilagay tapos pinalitan ulit. Hindi po tayo nagpapauso niyan alam naman natin ugali ni Bongbong Marcos yan. 'Di ba? Pero dito kung tutulong etong si Torre, ibig sabihin may go signal ni Bongbong Marcos yan. And that is an insult to Matibag dahil nga si Torre nakidnap niya si PRRD. Si Matibag hindi inatasan siyang kidnapin. Si Bato hindi niya makidnap. 'Di ba? So, okay lang magpatulong, pero kung magpapatulong ka doon sa isang naging successful sa isang bagay na halos parehas kayo ng assignment, makikita natin yung puso ng presidente. 'Di ba? Oo. Kung ako si Matibag, magagalit ako dito. Bakit ka nang hihimasok? Bakit epal ka? Of course, hindi niya sasabihin yung harap-harapan. Kunwari, bati sila. Hindi naman yun parang si Lacson 'Di ba? Na parang binaba kung ano-ano sinasabi. Oo, pero sa loob nun, teka muna. Talagang nilalagyan ako nito si Torre, nilalamangan ako Iniipalan na ako nito
ano dyan sa kalsada, ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Nagsasagawa na rin ng manhunt operation ang National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may binuo na silang team na nakatutok lamang sa paghahanap kay Senator Bato. Ayo, meron na silang team. Galingan mo para mapuri ka ng presidente mo. Galingan mo rin. Teka muna, ako'y nananawagan sa GSIS. Kailan nyo ba pababantayan yung building nyo dyan sa NBI? Okay na po ba? Wala na po bang sigalot dyan sa GSIS? Nang sa ganun ay matimbrihan. Matimbrihan nyo ng maaga ang NBI at hindi na magkaroon ng communication. Dahil sinasabi lang nitong si Matibag, may communication kaya nagkagulo-gulo. Para malaman natin, tawag na natin sa GSIS, oy, susugod ang NBI para bantayan yung paintings. Susugod ang NBI para bantayan yung parking. Oy, susugod ang NBI para bantayan yung pinto. Oy, susugod ang NBI para bantayan yung kantin. Hindi ko pa alam kung anong kailangan pang bantayan sa GSIS. Pero sana sila ha. Magpasabi sila ng maaga para walang miscommunication. Sino pa? May mga ahensya dyan ng gobyerno na may mga building. Baka pwede nyo tawagin ng NBI. Pa-schedule nyo na. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Ngayon, diretsahan na. Dati tinatagin niya, wala kami. Wala kami sa GSIS. Wala kami sa Senado, pero andun pala sila. Ngayon, hindi namin huhulihin si Bato. Ngayon, diretsahan na. Ganyan pag pumapalpak ang tao Sablay ito, sablay. Pero hinahanap namin siya ngayon. The warrant is valid. It can be enforced. Base raw sa record ng Bureau of Immigration, hindi pa rin nakakalabas ng bansa ang senador. Pero hindi nagpapakampante si Matibag dahil napakaraming exit at entry points ng bansa. Iginit naman ni Matibag na hindi raw maaaring magsilbi ng warrant of arrest ang isang legal counsel sa kanilang kliyente. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Una ng tinablayan ng Teka muna. Alam nyo kung anong issue dito? Kasi itong mainstream media na parang nagme-menopause, hindi ko alam kung nagme-menopause o hina-high blood nung ini-interview si Jimmy Bondok. Sabi niya, ito yan, Matibag, para alam mo yung konteksto. Kasi hindi ka, pinapanood mo lang yung kung ano-ano. Ito konteksto niyan. Sabi, paglalabas ang warrant of arrest, di ba, ng Pilipinas, doon, puposibleng sumuko si Bato. Basta Pilipinas. Ang tanong naman nito media na parang inaatake sa puso, paano nga isa-serve? Wala na, tumakas na si Bato. Kaya sinabi ni Jimmy Bondok, sabi niya, ni Attorney Jimmy Bondok, sabi niya, kung si Trillanes nga, pwede mag-serve ng warrant. Kami pa kaya? Ikaw naman, para ka hindi abogado, pwede mo naman, nawawala yung si Bato, i-serve mo sa abogado. Di ba ganun naman talaga? Kung pinagkatiwalaan nyo nga si Trillanes, hindi nyo mapagkatiwalaan yung mismong abogado. Ano ba yan? Sheriff si Trillanes? Siya na ang presidente. Ako minsan, duda na ako kay Trillanes, Astang presidente. Pakanaan niya yung ICC na yan. Sir, pero alam naman natin lahat, hindi valid ang warrant. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang ang sagot ng Korte Suprema dyan. Baka ginagapang na. Hindi ko alam. But anyway, antayin natin. Let us give them the benefit of the doubt. Kasi, paano magiging valid? Magpapahuli kayo na magpapahuli tapos bigla nyo dadalhin sa dahig nang hindi dumaan sa korte natin? Anong tawag dun? Kidnapping. Kau naman, sir. Sa bagay. Hindi mo kinaya si Bato. Baka maliliit na tao kaya mo, pero yung mga ganong pulis, baka hindi mo kinaya. Kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Una ng tinablayan ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondok. Sa panayam kay News 5 anchor Cheryl Cosim sa One Balita Pilipinas, iginiit din ni Bondok na hindi pa dapat arestuhin ng senador lalo't nakatakda pa silang maghain ng motion for reconsideration. Yung sinasabi nila ngayon na opinion nila,
that is not yet controlling. They cannot unilaterally declare the arrest warrant enforceable without it going through the proper scrutiny of the courts. Hindi rin daw katanggap-tanggap na tinatawag na pugante ang senador. Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no, paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? Oh, so madaling salita, ay yung sinasabing pinatakas, tinakas, harboring, kinukupkup, at kung ano-ano, hindi po bawal yun. Kasi nga walang, tanong ko sa inyo, meron na bang nilabas na warrant of arrest ang korte natin? Ayun na lang eh. Oh. Pag may nilabas at itinago ng kung sino man, ayun, kaso yun. Ang problema, wala eh. Hindi nga sinasubmit ni Matibag yung warrant of arrest kay Cayetano. So, there are no laws being broken here. Bagamat hindi nila kinukumpirma kung nasan mismo si Bato, masama raw ang loob nila na mismong taga-Pilipinas pa ang nag-a-apply ng Interpol Red Notice laban sa senador. Alam nyo po, mabigat yan, no? Kasi usually po, ang nag-a-apply niyan yung mga ibang bansa na either kalaban natin or sinusubukan kunin ng ating isang citizen, no? Sa huli, Alam mo, may punto dito si Attorney Jimmy, no, Bondok. Parang kinakanlong pa natin, no? Tayo pa ang namimigay ng ating kapwa Pilipino sa ibang bansa. Usually sila mag-a-apply niyan eh. 'Di ba? Tayo hindi. Pinamimigay na, ito na sa iyo na, no? Ako ito pakinggan po ninyo mabuti. Lalo ako na-turn off doon sa media. Turn off ako sa media na halatang pro-ICC. Alam nyo, okay, kasi yung mga politiko, hindi ko sinasabing mali, hindi po okay. Pero nauunawaan natin kasi mga politiko yan. Ha? Karamihan dyan talagang may pagka-jablo. Ang sarili lang iniisip niyan, ang nasa isip niyan, pera, kapangyarihan. Pera, kapangyarihan. Diyan lang umiikot yan. Pero tayong media, especially mainstream media, tapos pro-ICC ka, mainstream media ka, hindi na ba kayo nahihiya sa inyo? Pinaggagawa? Ang kakapal ng mukha ninyo. Kayong mga mainstream media. Na, dapat kayo ang nagiging kasangkapan para napoprotektaan natin yung mga Pilipino hindi pinamimigay. Di ba? Wala namang problema kung parusahan ng taong bayan eh. Yung nagkakasala, padaanin lang sa due process. That is the very purpose that we have laws. That is the very purpose we have the court. Kasi magkakaiba-iba talaga tayo eh. Yung mag-asawa nga, magkaiba ang gustong pagkain eh. Tayo pa magkakaiba tayo ng side. Kaya nga meron tayong korte so that the court will decide non-politically. Yung po ang purpose nun. Kung papabayaan natin yung banyaga, anong klase kayong media? Hindi ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Yung po yun eh. Hayaan na natin yung mga vloggers na sa gigilid. Kumikita yun. Kailangan nilang kumita. Walang pera yung mga yun eh. So kailangan nilang magpabayad. Pero kayong mainstream media na kinakanlong kayo ng mga oligarch, ang dadami nyo ng pera. Nakisawsaw pa kayo sa kababuyan ng politika. Di ba? Kayo na po humusga. Sino-sino itong mainstream media na pro-ICC? Ilagay nyo dyan sa comment section. Hayaan na natin yung politiko. Talaga mga buwakaw yung mga yan. Buwakaw sila. Dito na lang tayo. Lagay nyo. Anong channel yung mga pro-ICC na media? Isang citizen, no? sa huli, muling iginiit ng kampo ni De La Rosa na mas maiging litisin na lamang siya rito sa bansa kaysa sa ICC na kinalasan na ng Pilipinas.